humingi ng tawad sa akin. Pag adto na mo sa Manila, no, mahal man kayong isda. Niingon tan, may patawarin nyo kami, no. Sa'yo pa ito di, no. O, patawaran mo kami, no. So, mga kapatid, hindi tayo ang patawarin. Tayo ang unang magpatawad. Grabe, no? Yan ang palatandaan na tayo ay namumuhay at nanatili sa pag-ibig ni Kristo. Ang pagpanatili sa pag-ibig ni Kristo ay pag-share sa kanyang kaligayahan. At yung kaligayahan na yon na ibibigay sa ating lahat buong buo, tibuok, hingpit, perfect joy. Bakit magulo yung buhay natin? We keep on, we are full of hatred, full of biases, full of prejudices sa bawat pamilya natin, sa bawat kapatid natin. Totoo, hindi. Galit ka sa katabi mo, no? Lagi ka lang naghahanap ng kamalian sa bawat isa natin. Totoo, hindi. So ngayon, ang una na palatandaan na tayo ay nanatili sa pag-ibig ni Kristo. Una, hindi tayo ang patawarin. Tayo ang unang magpatawad. Ready na ba kayo? Pasensyahan mo kay sagol akong kuan kay live taron sa punto per punto at sa YouTube channel natin. Daghang mag-request siya pag Tagalog, nahirapan tuloy ako sa kalisod sa pagsasalita ng mga salitang ugat na binubuo ng mga barikos, no. Pasensya na sa akong Tagalog, no. So, tayo ang unang magpatawad. Hindi tayo ang patawarin. No? Pangalawa, sabi ni Saint Francis de Assisi, dili ako ang higugmaon. Hindi ako ang ibigin, kundi ako ang unang umibig. Grabe, no? Bakit magulo yung nanay at tatay nyo natin? No? Sabihin ni tatay, hindi mo na ako iniibig. Ang nanay din, lalong-lalo na ako. Hindi mo ako iniibig. Pero it will result chaos, kaguluhan. Pero look at the prayer of Saint Francis. Hindi ako ang iibigin. Ako ang unang umibig. Sakto ba to? Ako ang unang umibig. Di ba? Usually, kapag meron tayong tampo sa isa't isa, yan, ang kondisyon natin. Kapag hihingi siya sa akin ng tawad, okay kami. Kapag luluhod siya sa harapan ko at magsisi, okay na ako. Pero ano ang prayer ni Saint Francis? Hindi ako ang patawarin. Ako ang unang magpatawad. Ang ganda, no? Pero mahirap. It is better said than done. Totoo, hindi. Ang pangatlo, sabi niya, hindi ako ang unang unawain. Hindi ako ang unawain. Ako ang unang umunawa. Bakit magilo ang ating buhay? Dili kay ako ang sabton. Ako ang unang musabot. Sa may tabo sa tong balay. Mingon ang tatay, wa ka kasabot na ko. Mo reply pong nanay, "Usto sa kang wa ka kasabot na ko." Hindi ako ang unawain. Ako ang unang umunawa. Kung itong tatlo na kondisyon ay magagawa natin, no? We remain in His love.
Nanatili tayo sa pag-ibig ni Kristo. Amen? And we share the joy of Jesus. And we perfected our love, our joy. Amen? Gusto ba ninyo mabuo yung kaligayahan natin? Sa pamagitan lang sa kamit sa kaligayahan ni Kristo. Paano natin makamit itong kaligayahan ni Kristo? Kung manatili tayo sa pag-ibig niya. Amen? As pag-uwi nyo sa bahay, willing na kayo umunawa sa inyong pamilya. Tayo na ang unang umunawa sa asawa mo. No? Ikaw na ang unang humingi ng tawad at magpatawad. Grabe, no? Ang title sa awitin ni Saint Francis is Make Me a Channel of Your Peace. No? Sana, i-search nyo yan. Ang ganda. Make me a channel of your peace. Where there is injury, let me bring your love. Where there is sadness, ever joy. Nakalimot ko sa sunod, no? Na, 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 na. Make me a channel of your peace. Where there is sadness, I will bring joy. O Master, grant that I may never seek too much to be consoled as to console, to be understood and us to understand, to be loved as to love with all my soul. Dili ako ang higugmaon. Ako ang unang mohigugma. Kita kas mga marites ni mong silingan, relax na kay ka. Pasaylua sila, patawarin nyo sila, Ama. Hindi nila alam ang ginagawa nila. Anong mangyari sa puso mo? Magaan. Kung bugat pa imong dughan, daghan pa kang gidumtan. Totoo, hindi. Sa Tagalog pa, kung mabigat pa yung puso mo, marami ka pang kaalitan. Pero kung ang imong kasing-kasing gaan, daghan na kang sala gikalimtan. Pero kung yung puso mo ay magaan na, marami kang mga kasalanan na binaliwala na, kinalimutan na. No, malikon ako. Kung bugat pa ang ato dughan, daghan pa tang gidumtan. Apan kung ang atong kasing-kasing gaan, daghan na tang sala gikalimtan. Musta to kasing-kasing bugat gaan. Nawa mo na maningog ng uban. No. Napiit man. So, yan ang challenge ni Kristo sa atin. Sinabi ko sa inyo ito para makamit ninyo yung kaligayahan ko. At maging buo yung kaligayahan nyo. Manatili kayo sa pag-ibig ko. Sana ngayong araw na ito, Lord, fill me with your love. Fill me with your compassion. Fill me with your charity. Fill me with your grace. No? Ang ganda. This is the equation of life. May equation ang buhay natin. Events plus response equals outcome. Anong una? Events plus response equals outcome. Yung events na nangyayari sa buhay natin, mababago mo ba? Uy. Mababago mo ba yung nakaraan mo? Hindi. Mababago mo ba yung events? Hindi. Dahil wala tayong kapangyarihan na baguhin yung mga nangyayari sa buhay natin. Pero ano ba yung makontrol natin? Wala tayong control sa mga events. Negative events or positive events. Totoo, hindi. Pero may makontrol tayo. Yung response natin.
Kung response natin ay positive, hindi tayo reactive, proactive tayo. Ang ganda ng outcome. Totoo, hindi. Katulad ng malasing yung asawa mo. Hindi mo yan mababago eh. Ano yung mababago mo? Yung response mo. Paano mo i-handle na lasinggo talaga yung asawa mo? No? Sa pag-uwi ng asawa mo, kung positive yung response mo, positive din yung outcome. Totoo, hindi. Imo na yung kantahan imong darling la 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 natinga imong bana wa naman magyaw-yaw nagkanta naman darling pasok ka dito darling naghihintay ako sa iyo nag-aabala nga ako sa iyo ano nangyari sa iyo may pinipipir ako. Anong gusto mo? Coffee, milk, salabat. Ang sagot ng lasing, no? All of the above. And then, sumuka. Pero, ginaid mo pa rin sa iyong higaan, no? Dali, nadali, no? Pag suka, hindi ka na nagagalit. Sabi mo, nagduay. Mura na siya bata. Uy, nagduay. Yung response mo ay positive eh. Yung outcome din ay positive. Kung galit na galit ka, yung response mo ay negative. Oh no! Bakit lasing na ka na naman? Negative yung response mo, negative din yung outcome. So, ngayon mga kapatid, that's the equation of life. Ano ba yung makontrol natin? Yung response natin. Satan will not steal our joy when we respond positively. Amen. Kung buong araw nagagalit ka, yung ugali mo, yung outcome ay negative. Mabigat yung mundo mo. Mabigat yung puso natin. Totoo, hindi. Paano tayo gagaan? Sa pamamagitan ng kanyang mga sakramento. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? So ngayon mga kapatid, mag-bless ako sa mga religious items ninyo at dyan lang kayo sa upuan ninyo. At ang ibibigay namin sa inyo, si Kristo talaga sa pamamagitan ng kanyang mga sakramento. Kasama natin ngayon si Father Il for confession. Si Father Il lang ba? Dong? Si Father Il lang nandito. So, si Father Il lang nandito at sana siya din ang mag-anointing of the sick sa inyo ngayon at tatawagin bawat isa sa inyo yung pangalan ninyo. At sana sa pag-uwi ninyo, pwede na kayo mag-deliverance as long as you practice cares. Alam nyo, kanina, bago ako pumunta dito, may tumawag sa akin, parokyano ko, nandito lang sa hospital sa Valencia. 1 week na daw sila na hospital. Galing pa ako sa Surigao. No? Kahapon pa kami dumating. At pag-interview ko sa may sakit, sabi niya sa akin, Father, ang sakit ng ulo ko at mataas yung lagnat ko. Ngayon lang bago ako pumunta dito, 12:50. Dumaan ako sa hospital. Dinala ko sa kanya ang mga sakramento ni Kristo, confession, anointing of the sick, and then, the Holy Eucharist. At pang-apat, diniliverance ko siya. After receiving sacrament of confession, anointing of the sick, and then Holy Eucharist, at nung nirenounce niya, during deliverance ko yung lagnat niya, alam nyo, sabi niya sa akin after the sacraments and after the deliverance, Father, ang dami ng pawis niya. Lumabas yung mga
aircon pa naman yung lugar. Pero nung nag-pray kami sa deliverance, grabe yung pawis niya. At ang magandang balita, sabi niya, Father, ang sakit ng ulo ko ay nawala na. No? Grabe, no? At ang mga karamdaman ko sa katawan, kanina pa, nawala. At while listening to her, alam niyo ang nasa isip ko, kung dineliverance lang ito ng tatay, hindi na sila magstay ng 1 week. Dahil walang findings eh. Walang diagnose. Grabe, no? Ngayon, tinuturuan namin kayo how to pray the prayer of the church para magamit ninyo. Natutuwa ba kayo? No? I-deliverance ninyo yung bahay ninyo. I-deliverance ninyo ang family members ninyo na may sakit. Hindi ko kaya ako lahat. Lalong hindi na ako tutubo nito, no? Kung ako lang lahat. Kaya nandito kayo for empowerment. Nandito din si Day Judian. Ilang buwan na yun yung skin disease mo? Ilang buwan? Mga 1 month? Oh. Mga 1 month after sa election, nidagan man ni o pagka kada o gaday? Wala, no. So, yung balat niya, grabe. Maitim yung kanyang balat. At mabigat yung katawan mo. Pagpunta niya dito, ganun siya. Hindi niya ma-straight yung kanyang paa. Pati na yung kamay mo. Mabigat na hindi pa siya makapagsalita. No. Dito nagdala na naman ng pasyente, no. At hindi siya makapagsalita. After deliverance, mga kapatid, nakalakad na siya. Naka-straight ka na, napaglakad. Ngayon, completely healed na po yung kanyang skin disease. Nandito siya, from Tubigon, no? Oh. Alam nyo, kung oppression yung karamdaman nyo, hindi gagaling yan sa doktor. Basta oppression. Pero kung natural yung karamdaman nyo, listen to them. Dahil meron silang, meron silang mga medicine for that. Listen to the experts. Hindi naman contrary yung science sa ating pananampalataya. Amen? Dahil physical tayo. Hindi lang tayo kaluluwa, may physical din tayo. At yung demonyo ay magbibigay sa atin ng karamdaman. So ngayon, kung ipatuloy ninyo ang prayer of deliverance na sinimulan natin ngayon at tinuturo ng simbahan sa atin na kami lang ang instrumento sa pagsiwalat sa turo ng simbahan sa inyong lahat. Natutuwa ba kayo? Alam nyo, si Brother Patrick from Cebu, sabi niya sa akin, Father, kung malalaman lang ito sa mga Katoliko sa buong mundo, ang daming gagaling. Alam nyo, may maintenance siya sa high blood. Ang dami niyang maintenance. Mga 40 years old pa siya. Anong nangyari sa kanya? Sabi niya sa akin, Father, when I received the sacrament of confession, lahat ng kasalanan ko, Father, kinu-confess ko. Pati na yung mga kasalanan ko na tinatago ko. Kino-confess ko lahat. As if last day ko na yon. As if yun na ang huli kong kumpisal. No? Mamamatay na ako. Yan ang kondisyon sa kanyang isipan. As if last confession na niya. Anong nangyari, mga kapatid? Wala na siyang maintenance ngayon. Lahat, sabi niya, lahat ng karamdaman ko ay nawala. Dahil ang official teaching ng simbahan, confession, anointing of the sick, are sacrament of healing. Ano ang turo ng simbahan sa dalawang sakramentong iyan? Sacrament of healing. At kung sasamba kayo, the Eucharist is the source of healing. Eucharist. Katawan ni Kristo. So I hope kayong lahat, tayong lahat dito,
every Sunday na tayo magsamba. Kung maari, kung kaya mo pa, every day magsamba tayo. It is the body of Christ. Amen? So ngayon, nandito si Father LL for confession. After sa blessing of sacramentals, kayo na, tatawagin yung pangalan nyo for supplementary prayer. At kung may malit na karamdaman kayo, sabi nyo sa team. At ako, mag-exercise po ako dito. Yung mga possessed talaga. Marinig ninyo yung sisigaw. Dito ako exclusive dahil may magkuha ng video kung dito ako mag-deliverance. Ipopost pa sa Facebook. Bawal yun eh. So, dito na lang ako sa sirado na kwarto. Okay? Huwag na kayong mag-expect na ako ang mag-deliverance sa inyo. No? So, dito ay mga positive. Kinulam, binarang, love potion, yung lumay. Totoo po yun. No? How to protect us from those rituals na gagamitin against us. How? Ito na po. Yung prayer ng simbahan, yung sacramentals ng simbahan, and the sacraments of Christ. Natutuwa ba kayo? Yung mga anting-anting ninyo, yung mga orasyon ninyo, it is not a protection. It is a condemnation. It is a curse. Totoo, may pagkapangyarihan ka ngayon. Pero yung mga first, second, third, and fourth generation mo ay mag-suffer. Alam nyo, pumunta kami sa sa Surigao. After sa pagkain ko, yung family na nagpakain sa amin, sabi niya, yung tatay, Father, yung anak ko ay tumigil na sa pag-aaral. Bakit? May bubulong sa kanya, may makikita siya. Parang may sakit sa utak. Pero normal naman siya. Makausap mo ng maayos. Sasagot siya kung tatanungin mo. Pero alam nyo, sabi ng bata, Father, bakit pa may papasok sa isip ko nga, ang sarap patayin ng mga classmate ko. Just imagine hindi nila matrace. Nung sinabihan ko sila, i-trace nyo kung meron ba kayong pamilya na membro sa mga anting-anting na hindi matabla ng itak, hindi matabla ng bala, hindi matabla mga orasyon po ito. Ilalagay sa kanilang mga katawan. Mag-isip muna kami, Father. At nakakita po si Father Glenn at si Father Suji. Sabi ko ni Father Suji at ni Father Glenn, Father, kung pahintulutan niyo po ako na mag-prayer ng simbahan, deliverance prayer. Dahil hindi na po ito jurisdiction ko. Diocese of Tandag na po ito. Diocese of Tagbilaran lang yung jurisdiction ko. Sabi niya, sige Father, nag-witness sila. Alam nyo, grabe. Ang daming nakapasok sa kanya. Partially possessed po siya. Just imagine, tinalian na namin siya ng habol bitaw? Kumot. Grabe, sinipa ako. Lahat, nawala siya. Pero conscious siya, kahit hindi niya mapigilan. Hindi siya nawala na unconscious siya. Conscious siya, pero hindi niya mapigilan yung kanyang paggalaw. Grabe. Ikaw ras good niya iyang tatay. Parang na siya, hindi na niya makontrol yung sarili niya. Sabi ni Father Glenn, totoo talaga na may demonyo. No? Just imagine, tinalian namin siya. Extraordinary yung strength niya. Nung na-interview ko na yung nanay, na-discoveryhan na namin ang rason. Dahil yung kanyang tatay ng ama ay nag-welcome ng mga occultista sa bahay nila.
Nag-ritual sila for protection. And then, mga anting-antingan na hindi matabla ng bala. Kaya pala, kahit tigbason bitaw, ang imong lawas, di madutlan. Pusilon, di madutlan. Ang iyang papa nag-ritual sila lugar. Yun po yung occult spirits. Matagal na po. Pero ang nag-suffer yung kanyang apo. Ang tinuturing ninyo na protection, yung anting-anting ninyo, yung habak ninyo, it is really a curse. At doon na nila naintindihan, mga kapatid, ang buong pangyayari. Amen? So ngayon, sa araw na ito, tutulungan namin kayo to renounce everything through deliverance prayer. Naunawaan niyo ba ako? At kayo na ang magpatuloy sa pagdasal nito. As long as, in-explain na kanina, hindi ko na uulitin, as long as you are practicing Catholic. So, sinasabi na sa mga kasamahan ko, nakikinig ba kayo kanina? So, sa mga nanonood ngayon, from Thursday to Sunday po, open yung office natin, 8 a.m. magsimula na. Kinakailangan po yung catechism, mga kapatid, para ma-empower tayo. So, by renouncement, by doing deliverance, ang daming gagaling na sakit. Lahat ng oppression na sakit, take note, lahat na oppression na sakit, pagagalingin niya. Natutuwa kayo ngayon. Saan mababasa? Acts of the Apostle chapter 10 verse 38. Jesus is sent by God to heal all of the oppression of the evil spirits. Anong sabi? All of the oppression. Si Judean, witness dyan. No? Pwede nyo yan interviewin. Hindi kami awak may magsabot ni Marisha. Karon po kita niya. Just imagine, yung kanyang pamilya nag-pray of deliverance sa bahay nila. Hindi ko kaya kung pupunta pa ako sa inyo. Di ba? Ini-empower ko na lang kayo ngayon. Natutuwa ba kayo ngayon? So, tulungan nyo po kami. 90% po galing sa inyo yung healing. 90% po galing sa inyo yung liberation. Ilan lang ang may bigay sa amin? 10% lang po. Yung catechism namin. Grabe, no? Natutuwa ba kayo? 90% galing sa inyo. Kaya nga, kung may mag-react ngayon, ang magpatuloy sa pag-pray, araw-araw, yung pamilya. Di ba? At dahan-dahan, babalik sila sa Panginoon. Ang Panginoon lang 100% makaliberate sa inyo, makapagaling sa inyo sa pamagitan ng mga sacraments. Because God will operate when we cooperate. No? Yung mga lolo natin, mga anting-antingan, mga albularyo, mga mangkukulam, yung mga anak, pabalik-balik sa ospital, magkasakit. Ngayon ay maka-save na kayo. Natutuwa ba kayo? Pero take note kapag natural yung sakit nyo, listen to our doctors. Follow their advices. Natutuwa ba kayo ngayon? God is good. All the time. So ngayon, after sa blessing ko sa inyong mga religious items, papasok ako agad dito sa exorcism room for yung i-recommend sa mga case officers natin na dapat i-exercise. So, ngayon, no? At huwag kayong sisilip sa butas, ha? No, sisilip kayo sa butas dito. No? Lilipat sa inyo yung demonyo, no? Marami na tayong pasyente ngayon, no? So, huwag kayong matakot. Activate your faith. Alam nyo, sa maraming taon na nag-exercise ako, maraming taon nag-deliverance ako, takot na takot ang demonyo sa mga tao na malaki ang pananampalataya. Yan ang experience ko eh. Ano? Takot na takot ang demonyo sa mga tao
na malaki ang pananampalataya. Ito ang unique sa simbahan eh. Yung iba may healing din. Yung ibang mga sekta may healing din, may deliverance din. Kulang po yun. Bakit kulang? Dahil ang ministry of healing and deliverance ay secondary lang. Healing and deliverance without sacraments are lacking. Sa iba, meron silang healing, meron silang deliverance, pero walang sacraments. Yan ang kulang. Naintindihan niyo ako? Dito sa atin, may sacrament of confession, may sacrament of anointing of the sick, may Holy Eucharist. Sabi ni Kristo, hindi lahat tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, makapasok sa kaharian sa Diyos. Sabi ng mga healer, Lord, pinagaling namin yung may sakit sa pangalan mo. Naalala nyo ba yan? Nagpalayas kami ng demonyo sa pangalan mo. Anong sabi ni Kristo? Hindi ko kayo kilala. Hindi ko kayo kilala. Hindi kayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Healing, deliverance without sacraments. Nanawaan ninyo? Advantage talaga ang Katoliko, no? May sacrament tayo. Sacraments are instituted by Christ. Ano? Uy, pitok-pitok mo na inyong mata na. Sacraments are instituted by Christ. Napakpakan si Kristo. The fullness of truth is in the Catholic Church. The fullness of means of salvation in order to attain salvation is in the Catholic Church alone. Alone ha? Ang mga lain tinuan doon ay pinisik. Element of truths. Mapisik ra ba? Sama god kung nakay mo ni Mumbai, mo ni pikas si Mumbai, wa kay suga. Nya katong mong pikas bay puno sa kahayag. Puno kay kag suga. Kinsa may fullness of light, tuwa dito sa balay. Nya kiring napiksan dire mga ginagmay ra nga mga rays of light. Mo nang lain tinuan, they receive rays of light. Pero ang Katoliko, the fullness of light. Because we have ministry of healing, we have ministry of exorcism, and more so, we have sacraments. Nya, yung confession, may bayad ba? Wala. Yung anointing of the sick, may bayad ba? Wala. Yung Holy Communion, sa katawan ni Kristo, may entrance fee ba sa simbahan? Wala. Libre. Grabe, no? Pasalamat tayo sa Diyos dahil libre lang yung kanyang kaligtasan. At yan ay makamit natin kapag pag-aralan natin yung mga aral ng simbahan. Amen? Sino ba ang pinakamalayo ngayon? Saan? Misamis Oriental? Wow. Zamboanga. Butuan, Tagum. Surigao. Southern Leyte. Manila, Cagayan de Oro. Mindanao. Camiguin. Wow. Luzon, Visayas at Mindanao. Manila. Meron pang iba dyan? Galing sa? From the land of no land, Pacific Ocean. So ngayon mga kapatid, sana na-empower kayo ngayon. Magtulungan tayo. Hindi namin kaya, kami lang. Pero with our cooperation and with the grace of God, walang problema na hindi malagpasan. Amen? So ngayon, i-bless natin yung mga religious items. By the way, ang proceed sa mga